Mga kapatid, si Kuya Reden, naku, yung bunso ko, si Sargento, Reden ang pangalan. Ganun po, Opo, si Sargento. Magwapo talaga mga Reden eh. Kuya Reden, Dizon. Dizon, kamag-anak din namin yan sa Pampanga. Galing po kayo ng Italy. Milan, Italy po. Milan, Italy. Isa nyo ako sa followers nyo, hindi ko pinapalampas yung mga vlog nyo. Talaga sinadya nyo pa po ako rito. Oo po, galing po akong Pampanga. Pampanga, no ka rin po kayong Pampanga. Guagua. Guagua, magagwapo po, masanting po talaga yung mga taga Pampanga. Hindi, matanda na tayo. Ano pong problema po ng Ranger nyo? Yung Ranger ko po, last week, medyo umilaw yung sa dashboard yung transmission. Check transmission, nakalagay po. Hindi po, yung ilaw lang po na bilog. Yung may bilog. Di ba transmission po yun? Opo. Nag-worry ako. Gaano po katagal na umilaw? Abang nung umilaw, simula mga 10 minutes po, wala akong mapag-parkingan sa side eh. Naganap muna ako ng loading bay para tumigil ako. Kaya nga, check ko sana kung bakit. Kung bakit. Di pinatay ko po yung motor. Tapos, mga after 10 minutes, pinahinga ko muna. Nung pagsindi ko, nawala na. Naisip ko naman kayo noon. Sabi ko, hindi pwede. Kaya siguro yun ang isang dahilan na sabi ko, papasyal ako ng Antipolo. Makita ko lang yung place ng idol ko. Salamat po, Kuya Reden. Autorans. Alam mo, Kuya Reden, talagang ang mga Kapampangan ay biyasa eh. Ano ba yung ibig sabihin ng biyasa? Marunong, may alam. Kasi po alam nyo mga kapatid, yung mga ganyang klase ng mga sasakyan, yung mga Ranger na yan, yung mga Land Cruiser, yung mga medyo mataas ng uri ng mga sasakyan, kapag ka nag-overheat ang inyong automatic transmission, iilaw yun talaga. Kaya tamang-tama, biyasa po kayo. Yung ginawa nyo na po na yun na pinalamig nyo muna yung marimla. Ano po ba yung marimla? Marimla, malamig. Pinalamig yung mainit. Ano po sa Kapampangan yung mainit? Ano po ba sa Kapampangan yung mainit? Mapali. Yung mapaling transmission, hininto muna, pinatay muna ni Kuya Reden yung kanyang makina para maging marimla. At nung in-start nyo, okay na siya. Opo. Sa mga high-end na mga sasakyan, tulad ng mga Land Cruiser na yan, talagang ilalabas po doon yung overheating, nakalagay, ATF, umiinit, overheat, iilaw po yun. Ang talagang gagawin nyo doon, nandoon sa owner's manual, patayin mo ang makina, ipahinga mo, palamigin mo muna at iandar mo ulit. Yung iba nakailaw na, dinedire-diretso pa, sige pa. Kaya tama po yung ginawa ng aking kabalin, si Kuya Reden, na mapali na yung transmission fluid, ininto niya, ganun mga Kapampangan, mga kapatid. Walang H. Ininto niya para po maging marimla yung ATF. So tamang-tama lang po yung ginawa nyo. So wala po siyang problema. Nag-warning lang po siya na nag-overheat na kayo kasi ilan po takbo nyo? Mga 110, 120 ganyan. Dahil nagmamadali ako overspeeding po si Kuya Reden. No, masyado pong mabilis, 110. Huli po yun pag nakita kayo. Huli po yun pag na-videohan kayo ron. Huli po yun. Dapat 100 lang po sa expressway. Okay. So, huli po yun. Sobrang init po noon nung inyong ATF doon sa torque converter. Umiinit po yan hanggang 350 degrees Fahrenheit. Napakainit po noon. Kumukulo yun kung sa tubig ang pag-uusapan. Pero dahil yun naman na ATF, hindi niya yung basta-basta mapapakulo, pero masusunog ang inyong ATF. Kaya bago po kayo bumalik sa Milan, Italy, baka pwede nyong papalitan ng ATF, yung inyong papalitan nyo na muna bago nyo ipahinga at hindi nyo na magagamit o kaya ibilid nyo sa inyong anak na kung gusto nyo po dalhin dito at palitan natin ng ATF. Kasi po baka sunog na yan, may stock nyo na naman, lalo pong magkakaproblema. Yun na nga po eh. Sabi ko hindi ko na-bisitahin ng idol ko. Hinila ko talaga si Kuya Reden dito sa aking upuan, dito sa aking table kasi meron po siyang isi-share sa atin diyan sa Milan, Italy, kung gaano kahigpit ang kanilang emission law po dyan. So diyan pala sa Italy, yung mga Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 na nandito sa Pilipinas ay hindi na pwedeng tumakbo doon. Maging yung mga sasakyan dito na hindi talaga inabot ng Euro compliant, hindi na po pwedeng tumakbo doon. So Kuya Reden, ano po yung mga sasakyan na pwede lang tumakbo ngayon diyan sa Italy? Sa ngayon po, yung mga tumatakbo ngayon, yung Euro 4, phase out na po yan. Ngayon, ang Euro 5, pa-phase out na din within siguro itong mga year na to.
pa-phase out ngayon. Ngayon, ang mga tumatakbo ngayon doon, Eurosay. Eurozay. Eurosay. Oo. Say. Zay, oo. Say. Eurosay. Zebra. Hindi po, siya say. 6. 6. 6. Oh. Dali may ano yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, okay. Euro 6. Euro 6. Opo, Euro 6. Say pala, sa Italiano. Oh, Zay sa Italiano. Say. Kaya pala hindi ko na naintindihan. So, Euro 6. Euro 6. Euro 6. Oh, tapos yung Euro 5 pa-phase out na. Oo. Kasi yung smog emission. Okay. Yung testing emission. Oo. Ngayon, ang Euro say, ano po yan? Say 6A, B, C, D. Hanggang 4 lang po yan. Ngayon, yung D, yun ang pinakahuli na yun yung pinaka-current. Oo, yung pinaka-current. Ngayon, hanggang 2030 na lang yon na pwedeng tumakbo. Yung Euro D. Euro D. Ngayon, after that, magiging lahat na magiging battery electric. Tignan nyo mga Lahat kapatid. na. Mawawala na po yon. Dahil napakahigpit po ng government. Talagang ang implementation nila, talagang pag sinabing ganyan date, mawawala na. Eh bakit po kaya ganun sila kahigpit? Ano po bang dahilan nila diyan sa sa Milan, sa Italy? Kasi po yan ang ng European law nila. Oo. Pag umabot ng bibigyan ka ng certain date na year, totally yan, wala na, hindi na pwedeng tumakbo. Yun yung ginawa nila sa batas nila. Oo, sa batas ano nila. daw po ba kasi ang dahilan? Bakit daw po ganun? Dahil nga sa smog po na masama sa katawan, lalo na yung mga diesel. Pero yung mga gasoline, pwede pang tumakbo dahil mga carbon dioxide. Natatrap yan. Oo, natatap ng ano. Kaya, bakit po yung gobyerno natin, Euro 4 yung mga sabi nilang modernized jeep, yun daw po ang magaling. Hindi ba nila alam na pares lang naman ang baga nung lungs nung taga-Italy at taga-Pilipinas? Kaya nga po doon po ako Kaya kung minsan, yung mga tao po doon, ine-export yung mga phase out na doon dito sa Pilipinas. Kaya nga po. So ibig sabihin, itong mga magagaling nating senador, pati yung mga nandyan sa mga departamento ng gobyerno natin, mali talaga sila. Kasi po dito, may mga batas na po yan Ang implementation lang ang kulang. Hindi po nila ini-implement. Pero kasi po, pinagtalunan yan yung Euro 4 na yan. Meron na rin po akong vlog niyan. Narinig ko na rin po yan. Yung Euro 4 na yan, hindi na yan pasado sa ibang bansa. Phase out nga. Ngayon kayo ang nagpapatunay. Si Kuya Reden po, kailan nabalik niya sa Italy, Kuya? Sa next week po. February 27. Okay, si Kuya Reden, ano po ang trabaho niyo doon, Kuya Reden? Ako po isang small time na door-to-door boxes, balikbayan boxes sa logistics. So talagang araw-araw ay hawak niyo ang manibela. Hawak ko po yung manibela. Kaya alam niyo yung mga batas yung mga tumatakbo, Kasi yung sasakyan ko ngayon, Eurosay, hanggang 2 years na lang dahil 6B. 6B. Pagkatapos ng phase out. Phase out na yon. Saan dadalhin ngayon yung pag phase out? Yun nga po yung iba, dinadala sa mga Pilipinas. Sa Pilipinas. Yung po ang nakakalungkot dito sa atin. Yung mga senador natin, nasa Senate sila, ipinaglalaban pa nila, Euro 4 Pero yung mga sasakyan nila, advanced. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung Euro 6, kung nasa Euro 6A ka, hindi pa rin pwede. Hindi na, wala na dapat Euro 6, Euro D. 6, D Delta. na. Delta. Delta. So, pagkatapos po nung 2030, wala na po tatakbong masusunod po kaya yan. Kasi sa US daw, nagbago daw sila doon. Yung po kasi ang nila, may certain date sila. 2030, totally ban na lahat. Ban na lahat. Magiging electric na lahat. Doon po ba merong nakakalusot sa emission testing? Dito kasi... wala po. Wala pong nakakalusot doon. Basta pag pinasok mo doon makitang hindi pasado, hindi ka bibigyan ng hindi ka na makakatakbo. Hindi ka makakapasa. Hindi na. Ito po, bubulong ko lang po sa inyo, baka marinig nung iba kasi po, yung iba dito, wala nga catalytic converter, walang DPF, hindi nga siya Euro 2. Pero ba't nakakapasa sa emission? Kung tutuusin, hindi nga po siya Euro 2. Dapat nga po dapat mali nga yun Tulad dito sa atin, sa dami ng tumatakbong sasakyan, ang smog
makapal Kaya nga na ang sakit ng nalalangap ng tao. So ibig sabihin po, naglolokohan lang pagdating dito sa emission? Siguro po. Kasi nakakapasa yung mga pampasadang jeep. Yun na nga po Nakakapasa yung mga lumang sasakyan tulad nung Crown ko. O hindi naman umabot sa Euro 2 yan. Nakakapasa ako, nakakapag-rehistro ako. So ibig sabihin, lokohan lang po. Wala po pa talagang standard Siguro ng ito. Pilipinas. Wala po siguro. May batas pero wala pong implementation. Oh. Tulad nga po yung nireklamo ng mga jeep. Dapat i-phase out na lahat yan eh. Oh. Dahil nga itong mga bagong technology, kaya lang nandyan pa sila. Bakit po ganun? Pagka nag-violate ka na no left turn, nag-left turn ka, huli ka kagad. Huli ka kagad. Bakit itong mga hindi naman pasado sa emission, ba't hindi nila hulihin? Yan na nga po eh. Oh. May diferensya po sa gobyerno natin eh. Palagay ko. Ay, narinig, sabi ko, bulong lang, nailakas ko. Kaya mga kapatid, isinishare lamang po ni Kuya Reden sa inyo yung experience niya diyan sa bansang Italy. Ang Italy po ay nasasako po yan ng Europe. European, So ang Europe po talaga, napakahigpit po ng kanilang emission law. Kaya po, yung sinasabi ng mga nasa Europe na doon daw po, malakas daw po ang bentahan ng hybrid, kasi nga po, ipe-phase out po itong mga Euro 6 compliant na to. Kaya pagdating ng panahon, 2030. Totoo po. Kaya ang gagawin mo na lang para makapasa ka, ay bibili ka na lamang ng hybrid. Ito malaking tanong, Kuya Reden. Yung bang mga hybrid na yan, Euro 6 compliant din ba yung kanilang internal combustion engine? Siguro po, dahil nga combination ng electric yun at saka gasoline eh. Gasoline. Pero yung gasoline engine po ba doon ay Euro 6 na po ba? Euro 6 na. Paano po ba masasabi yung Euro 6? Dahil po, pag sinasabing Euro 6, nasa standard na ng wala nang lumalabas na smog. Pag ako nakarating sa Italy, talagang magbablog po ako dyan. Ay, talaga. Para malaman ko kung totoo ba yung sinasabi ni Kuya Reden. Ibitahan ko po kayo, basta pamasahe lang. Ako nang bahala doon. So ayan mga kapatid ang ilong ng Italiano matangos. Ang Pilipino, sabi nga nila, pango. Diba? Hindi bale. Hindi naman lahat, no? Ako, medyo pango ako. Pero ang nasisingot natin, parehas lang. Kaya yung nasisingot sa Italy, na press air, dapat ganun din ang masinghot dito sa Pilipinas. Tama pero po bakit tayo, nagtsatsaga tayo, dito sa mga hindi na nga nakapasa ng Euro compliant, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, sa Italy, pine-phase out na nga po yung mga Euro na yan. At 2030, wala na yung Euro 6D. Wala na. Dito, nagmamalaki pa yung mga politiko natin na ito daw, Euro 4, Euro 4. Yan daw ang modernized jeepney. Yan daw ang makina ng isang modern jeepney. Papayag po ba kayo doon? Sa ibang bansa nga, phase out yan. Oo nga po eh. Dapat hindi ganun eh. Ipaayos nyo po ang inyong mga sasakyan. Yun na lamang yung pinaka magagawa natin para hindi tayo makapagdagdag ng usok sa kapalit sa ating atmosphere. Kasi po itong mga diesel na to, bawal sa Italy. Ang diesel? Yung mga Euro 6 na series. Yun lang ang pwede. Lang ang Kasi yung Euro 6, meron siyang selective catalytic reduction, yung ammonia. Nalalagyan ng ammonia, paglabas nun, tubig na lang yun Tubig na. Tubig na lang. Kaya yung Euro 6 lang ang pwede diyan sa Italy. Pero yung mga Euro 4 natin dito, wala talaga. Wala na po. Okay. Baitiin nyo na po yung mga taga-Guagua saka taga-Milan, Italy. Hello po. Nandito po ako sa idol ko, sa Antipolo. Opo. Nakita ko na rin. Sa wakas, medyo trusted po to. Dito na ako mapupunta palagi. So yan mga kapatid, from Antipolo to Milan, Italy with love. Okay. Bye-bye. Bye-bye.